Isang mapagpalang araw sa ating mga kapantay. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin, bakit nga ba o ano ba ang mga dapat natin gawin bago po tayo maghiwalay. So, sa panahon ngayon is uso-uso na po ang paghihiwalay. Kunting hindi pagkakaintindihan lamang is naghihiwalay na. Hindi po ba? So, ano nga ba ang mga dahilan o factors kung bakit naghihiwalay isang tao? Maaring nag-iba na ang kanilang pag-uugali. Yung kanilang sweetness ay nawala na po. Hindi po tulad dati na sila pa ay nagliligawan na talaga napaka-sweet po nila. Sabi nila eh, kahit gaano pa kataas ang bundok na iaakyatin ko, kahit nga yung bituin ay susukitin, hindi po ba? At gagawin lahat, pakakasalan sa lahat ng simbahan. Subalit nung sila ay kinasal na, ano na ang nangyari? Marami ang nagbago. At isa sa mga dahilan dito ay dahil maaari nag-iba na ang kanilang pag-uugali. Maaring isa sa kanila ay nagtataksil na o nagluluko na o maaari namang nananakit na. Kaya iyan po ay sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Pero bago po tayo maghiwalay, ano ba ang dapat natin gawin? Bago po mawala tuluyan ang ating pagmamahalan sa isa't isa. Dapat po mayroong mga bagay na dapat natin isaalang-alang bago tayo maghiwalay. At dapat po sagutin natin yung mga tanong na yun. Una-una po, mahal pa ba natin ang isa't isa? Hindi po ba? Dapat alam natin sa sarili natin kung mahal pa natin ang bawat isa sa atin, kung mayroon pa tayong nararamdaman, kahit kunti, para po maayos po natin ang ating relasyon o pagmamahalan. Kasi po nangyayari po yan, maaari sobrang galit lang natin, nainis lang tayo, may mga bagay tayo na kinainisan, kaya po nauuwi po sa ganyan. Or meron tayong mga pagkukulang na hindi natin nagagawa, kaya po hinahanap natin sa ibang mga tao. Yun po, hindi po ba? Or nakakalimutan na po natin ang ating obligasyon sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating asawa. Kaya po nagkakaroon ng ganun. Kaya po, naghihiwalay na po or nag-iiba na po yung dating mainit na pagsasamahan ay nagiging malamig na po. Ano pa po? Kalawa, ginawa na ba natin lahat ang ating the best? Opo. Yung po sinasabi ko sa atin, di ba? Ginawa na ba natin 100% para maayos sa atin ang ating pagsasama? May mga pagkakataon talaga na minsan tayo mismo sa sarili natin ay mga pagkukulang tayo na nagagawa kung bakit naghihiwalay isang tao. So dapat 100% gawin muna natin yung mga bagay na kailangan natin gawin at ibuhos natin para pagdating sa uli hindi po tayo magsisisi. Na maaari natin tanungin sa sarili natin, ginawa ko ba ang aking best para maayos ang aming pagsasama? May mga pagkukulang ba ako? Ano ba ang naging dahilan kung bakit kami naghiwalay? Or bakit naghiwalay ang isang mag-asawa? At ikatlo, na dapat natin sagutin sa ating sarili is, nasa sentro ba natin ang Panginoon sa ating pagsasama? O siya ba ang ating sentro? Alam niyo po mga kapantay, isa sa pinakamalaking faktor po ang ating Panginoon sa ating relasyon. Kasi po kung wala po ang ating Panginoon sa ating relasyon, is hindi po talaga tayo magkakaroon ng payapang relasyon. Lagi tayong mag-aaway at kunti pag-aaway lang, maaari mauwi ito sa matinding paghihiwalayan. Hindi po ba? Kasi nga hindi nga tayo nakatuon, hindi nga tayo nakasentro sa ating Panginoon. Yung mga suliranin natin o problema natin ay hindi natin dinadaing sa Kanya o sinusurrender sa Kanya, sinasarili natin at nakakalimutan natin magdasal sa Kanya. Kaya po tayo po ay pinanghihinaan ng loob po. Makunti pagsubok lamang is nagdidesisyon na tayo na maghiwalay po tayo dahil mahina ang ating pananampalataya. Opo, dahil kung nandyan ang ating Panginoon sa ating relasyon, tiyak po magiging maayos po ang pagsasama. At tingnan niyo po sa mga taong nagmamahalan na ang Diyos ay nakasentro sa kanilang pamumuhay, makikita mo po kung gaano po sila kasaya, kung gaano po katatag ang kanilang relasyon. May mga pagsubok man na dumatay sa kanila, pero nalalagpasan nila ito dahil sa tiwala nila sa isa't isa at tiwala nila sa ating Panginoon sa taas na ating sinasandalan. Kayo po mga kapatay, ang mga dapat natin isaalang-alang bago po tayo maghiwalay. Sagutin natin yung mga tanong
na mahal pa ba natin ang isa't isa? Ikalawa, nagawa ba natin ang best natin para sa ating relasyon? At ang ikatlo po ay nasa sentro ba natin ang ating Panginoon sa ating relasyon? Thank you very much. Hope you like it. Bishop Kapantay, have a good time. Thank you.